Nabuhay ng matagal si Enoch. Maaaring hindi natin ito lubos na maisip, pero ang buhay niya ay umabot ng mga 365 taon, mahigit 4 na beses sa haba ng buhay ng tao ngayon. Pero hindi pa naman siya talaga matanda, lalo na noong panahon niya. Noon, mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas, di hamak na mas mahaba ang buhay ng tao. Si Adan, ang unang tao, ay mahigit ng 600 taon nang isilang si Enoch, at nabuhay si Adan ng 300 taon pa. Ang ilan sa inapo ni Adan ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa kanya. Kaya sa edad na 365, mukhang malakas pa si Enoch, na para bang napakarami pa niyang pwedeng gawin sa buhay. Kaso lang, hindi na yon nangyari. Lubhang nanganganib ang buhay ni Enoch. Isipin na tumatakas siya. Hindi maalis-alis sa isip niya ang reaksyon ng mga tao sa ipinahayag niyang mensahe ng Diyos. Galit na galit sila at napopot sa kanya. Nasusuklam sila sa kanyang mensahe at sa Diyos na nagsugo sa kanya. Hindi nila kayang saktan ang Diyos ni Enoch, pero kayang-kaya nilang saktan ang taong ito. Malamang na naiisip ni Enoch kung makikita pa niyang muli ang kanyang pamilya. Ang nasa isip kaya niya ay ang asawa niya at mga anak na babae o ang anak niyang si Matusalem o ang kanyang apo na si Lamech. Ito na ba ang katapusan niya? Medyo misteryosong tauhan sa Biblia si Enoch. 3 maiikling ulat lang sa Biblia ang tumatalakay tungkol sa kanya. Gayunman, sapat na ang mga talatang iyon para ilarawan siya bilang isang tao na may malaking pananampalataya. May binubuhay ka bang pamilya? Napaharap ka na ba sa sitwasyon na mahirap manindigan para sa alam mong tama? Kung oo, marami kang matututuhan sa pananampalataya ni Enoch. Masama na ang mga tao nang isilang si Enoch. Ika-7 henerasyon na ito mula kay Adan. Ang mga tao noon ay napakalapit pa sa kasakdalang naiwala ni Adan at Eva. Kaya mahaba pa ang buhay ng mga tao noon. Pero napakababa na ng kanilang moral at malayo na sila sa Diyos. Laganap ang karahasan. Nagsimula ito sa ika-2 henerasyon, nang patay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Parang ipinagmamalaki pa nga ng isang inapo ni Cain na mas marahas siya, mapaghiganti kaysa kay Cain. Sa ika-3 henerasyon, mas lumala pa ang sitwasyon. Tumatawag ang mga tao sa pangalan ng Diyos, pero hindi para sumamba. Maliwanag na ginagamit nila ang banal na pangalan ng Diyos sa paraang mapamusong at walang galang. Ang gayong masamang relihiyon ay karaniwan na noong panahon ni Enoch. Habang lumalaki si Enoch, kinailangan niyang mamili. Susunod ba siya sa nakararami? O sasambahin niya ang tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa? Malamang na naantig si Enoch nang malaman niya ang tungkol kay Abel, na namatay na isang martir dahil sinamba nito ang Diyos sa paraang nakalulugod sa Diyos. Nagpasya si Enoch na gayon din ang gawin. Sinasabi sa Genesis, lumakad si Enoch na kasama ng tunay na Diyos. Makikita sa mga salitang iyon na si Enoch ay isang makadiyos na tao sa gitna ng isang mundong di makadiyos. Siya ang kauna-unahang tao na inilarawan ng gayon sa Biblia. Binanggit din sa talatang iyon na si Enoch ay patuloy na lumakad na kasama ng Diyos matapos maisilang ang anak niyang si Matusalem. Kaya makikita natin si Enoch na isang pamilyadong tao sa edad na mga 65. May asawa siya, pero hindi binanggit ang pangalan sa kasulatan. Nagkaanak din siya ng mga lalaki at mga babae, pero hindi binanggit kung ilan. Kung ang isang ama ay lumalakad na kasama ng Diyos habang bumubuhay ng kanyang pamilya, tiyak na alagaan niya ito ayon sa gusto ng Diyos. Alam ni Enoch na gusto ng Diyos na manatili siyang tapat sa kanyang asawa. At tiyak na sinikap niyang turuan ang kanyang mga anak tungkol sa Diyos. Ano ang resulta? Kaunti lang ang sinasabi ng Biblia tungkol doon. Walang nakaulat tungkol sa pananampalataya ng anak ni Enoch na si Matusalem, ang pinakamatagal na nabuhay ayon sa Biblia, na namatay noong taon na dumating ang malaking baha. Pero nagkaanak si Matusalem ng isang lalaki, si Lamech. Nagpang-abot ang buhay ni Lamech at ng lolo niyang si Enoch ng mahigit 100 taon. Lumaki si Lamech na may malaking pananampalataya. Ginamit siya ng Diyos para humula tungkol kay Noe, na kanyang anak, at natupad ang hulang iyon pagkatapos ng baha. Tinukoy si Noe, gaya ng kanyang lolo, sa tuhod na si Enoch bilang isa na lumakad kasama ng Diyos. Hindi na naabutan ni Noe si Enoch. Pero nag-iwan si Enoch ng isang napakagandang pamana.
Maaaring nalaman ni Noe ang tungkol sa pamanang iyon mula sa kanyang ama na si Lamech o sa kanyang lolo na si Matusalem, o pwede rin kay Jared, ang tatay ni Enoch, na namatay nang si Noe ay 366 na tanggulang. Isipin ang pagkakaiba ni Enoch at ni Adan. Perpekto si Adan, pero nagkasala siya sa Diyos, na nagdulot sa kanyang mga inapo ng rebelyon at pagdurusa. Si Enoch naman, kahit na di perpekto, ay lumakad na kasama ng Diyos, na nag-iwan ng magandang halimbawa ng pananampalataya sa kanyang mga inapo. Namatay si Adan nang si Enoch ay 308 taong gulang. Nagdalamhati kaya ang pamilya ni Adan para sa makasariling ninuno nila? Hindi natin alam. Pero si Enoch ay patuloy na lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Kung may binubuhay kang pamilya, may matututuhan ka kay Enoch. Napakahalagang maglaan ng material na pangangailangan ng iyong pamilya, pero wala nang hihigit pa sa espiritual na pangangailangan nila. Maibibigay mo yan sa kanila hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kung lalakad kang kasama ng Diyos gaya ni Enoch, na nagpapagabay sa mga pamantayan ng Diyos, mabibigyan mo rin ang iyong pamilya ng isang napakagandang pamana, isang napakabuting halimbawa na matutularan nila. Maaaring nadama ni Enoch na nag-iisa siyang nanampalataya sa Diyos sa isang daigdig na walang pananampalataya. Pero napansin kaya siya ng Diyos? Oo. Dumating ang panahon na nakipag-usap ang Diyos sa tapat na lingkod niyang ito. Isinugo ng Diyos si Enoch para sabihin sa mga tao ang isang mensahe. Kaya ginawa niyang propeta si Enoch, ang unang propeta na ang mensahe ay isiniwalat sa Biblia. Nalaman natin ang mensaheng ito dahil maraming taon pagkaraan nito, isinulat ni Judas, kapatid sa ina ni Jesus, ang hulang ito ni Enoch. Ano ang inihula ni Enoch? Ganito iyon, narito. Ang Diyos ay dumating na kasama ang kanyang laksalaksang banal, upang maglapat ng hatol laban sa lahat, at upang hatulan ang lahat ng di makadiyos may kinalaman sa lahat ng kanilang di makadiyos na mga gawa na kanilang ginawa sa di makadiyos na paraan, at may kinalaman sa lahat ng nakapangingilabot na mga bagay na sinalita ng di makadiyos na mga makasalanan laban sa Kanya. Siguro ang una mong napansin ay na sinabi ito ni Enoch sa panahunang pangnagdaan, na para bang tinupad na ng Diyos ang nakahula. Ganyan din ang maraming iba pang hula na kasunod nito. Ito ang punto. Sinasabi ng propeta ang isang bagay na walang kaduda-dudang mangyayari, anupat mailalarawan niya ito na parang nangyari na. Walang takot na inihayag ni Enoch ang mensahe ng Diyos sa mga taong di makadiyos. Ano kaya ang nadama ni Enoch nang utusan siyang ihatid ang mensaheng iyon, marahil sa pamamagitan ng pangangaral sa lahat ng tao? Matindi ang babala, 4 na beses na binanggit ang salitang di makadiyos para hatulan ang mga tao, ang kanilang mga gawa, at maging ang paraan ng pagsasagawa nila nito. Isang babala ang hulang ito sa lahat ng tao, na naging sukdulan na ang kasamaan mula nang mapalayas ang unang tao sa Hardin ng Eden. Paano namatay si Enoch? Parang mas misteryoso at nakaiintriga pa ang kamatayan niya kaysa sa kanyang buhay. Ganito lang ang sinabi sa Genesis, si Enoch ay patuloy na lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Pagkatapos ay nawala na siya, sapagkat kinuha siya ng Diyos. Paano kinuha ng Diyos si Enoch? Ipinaliwanag ni Apostol Pablo, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang hindi makakita ng kamatayan, at hindi siya masumpungan saan man sapagkat inilipat siya ng Diyos, sapagkat bago pa ang pagkakalipat sa kanya ay nagkaroon siya ng patotoo na lubos niyang napalugdan ang Diyos. Ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa mga salitang inilipat upang hindi makakita ng kamatayan? Sinasabi sa ilang salin ng Biblia na dinala ng Diyos si Enoch sa langit. Tungkol kay Enoch at sa iba pang tapat na mga lalaki at babae, sumulat si Apostol Pablo, sa pananampalataya ang lahat ng mga ito ay namatay. Malamang na hinanap ng mga kaaway ni Enoch ang kanyang katawan, pero hindi siya masumpungan saan man, marahil dahil pinaglaho ito ng Diyos, para hindi nila ito lapastanganin o gamitin sa maling pagsamba. Isipin na isang tanawin ang nakita niya, isang mundo na ibang-iba sa kinabubuhayan niya. Para sa kanya, kasing ganda ito ng Hardin ng Eden, pero walang mga kerubin na nagbabantay para hindi makapasok ang mga tao. Napakaraming lalaki at babae, lahat ay malusog at malakas. Payapa ang lahat. Walang bakas ng puot o pang-uusig dahil sa relihiyon na mismong nararanasan ni Enoch. Nadama ni Enoch ang pagtitiwala, pag-ibig, at pagsang-ayon ng Diyos. Gusto mo bang makarating doon? Isipin kung gaano kasaya na makilala si Enoch.
Napakarami nating matututuhan sa kanya. Masasabi niya sa atin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Pero may mas mahalaga tayong kailangang matutuhan kay Enoch ngayon. Matapos banggitin si Enoch, sinabi ni Pablo, kung walang pananampalataya ay imposibleng palugdan ang Diyos ng lubos. Napakagandang dahilan nga para tularan natin ang lakas ng loob at pananampalataya ni Enoch.